Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Rafael, may isang batang ampon na kilala ng lahat, si Tomas. Walang nakakaalam kung sino ang tunay niyang magulang. Sabi ng matatanda, iniwan daw siya sa harap ng kapilya nung sanggol pa lamang. Nakabalot sa lumang kumot na may amoy alimuom. Ang pare at mga madre ang unang nag-aruga sa kanya. Pero kalaunan, ipinasa siya sa isang mag-asawang walang anak. Sa unang tingin, mapapalad na sana si Tomas. Ngunit hindi pala. Ang mag-asawa sina Aling Minda at Mang Paul ay hindi tunay na nagmamahal sa kanya. Ang pag-ampon ay hindi dahil sa awa o pagmamahal, kundi dahil may nadinig silang tsismis na may maliit na ayuda ang pamahalaan para sa mga ampon. Habang tumatanda si Tomas, lalong lumalabas ang katotohanan ng hindi siya tinuring na anak kundi parang utusan lamang. Hoy Tomas, mag-igib ka na ng tubig. Anong akala mo? Tatamad-tamad ka na lang dyan? Sigaw ni Aling Minda habang nakatayo sa pintuan ng kanilang maliit na bahay. Po, Nay, tapos ko na pong igib. Ihahatid ko na lang po kay na Kapitana gaya ng utos nyo. Sagot ni Tomas habang pawisan. Hawak ang timba na halos masayad sa lupa. Pero kahit gaano kasipag, hindi pa rin siya nagugustuhan ng kanyang mga kaibigan sa baryo. Madalas, siyang tampulan ng tukso. Payat, marumi, at higit sa lahat, kilalang may kuto sa ulo. Si Tomas may mga sundalo na namamasyal sa buhok niya. Biro ng isang batang kapitbahay. Baka bukas, maging general na ang mga kuto niya. Tumatawa pang dagdag ng isa. Tinatawanan siya ng lahat at wala siyang nagagawa kundi ngumiti na lang ng mapait. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang kakampi. Isang gabi habang nagbabanlaw si Tomas sa poso, napansin niya ang isa sa mga kuto na bumabagtas sa kanyang braso. Sa halip na kamuhian, tinitigan niya ito ng matagal. Alam mo, ikaw na lang ang kasama ko, kuto. Bulong niya. At mula noon, itinuring niyang kaibigan ng mga munting insekto. Nakakatawa pero sa bawat gabi, kinakausap niya ito. Sa isip niya, naiintindihan siya ng kanyang alagang kakaiba. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, simula nang ituring niyang kaibigan ng kuto, may mga bagay na unti-unting nagbabago. Minsan, sa tuwing binubulong niya ang kanyang mga hinaing, kinabukasan ay may nangyayaring kakaiba. May biglang nag-aabot sa kanya ng pagkain. May mga bariyang nalalaglag sa daan na siya lang ang nakakapulot. At minsan, may mga taong nakakaalala sa kanya para bigyan ng mumunting biyaya. Hindi niya ito maipaliwanag. Pero sa puso niya, alam niyang may dalang swerte ang kanyang alaga. Habang pinagtatawanan siya ng lahat dahil sa kuto, hindi nila alam na ang bagay na kinamumuhayan nila ay ang magiging simula ng pagbabago ng buhay ni Tomas. Kinabukasan maagang nagising si Tomas. Katulad ng dati, wala pa mang liwanag ng araw ay pinapagalaw na siya ng kanyang ama na nag-ampon sa kanya. Tomas! Hoy! Tomas! Gumising ka riyan! Akala mo ba, may silbi ka kung tatamad-tamad ka? Bulyaw ni Mang Paul habang kumakatok ng malakas sa pintuan ng maliit na kubong nagsisilbing kwarto ng bata. Nagising si Tomas. Mabilis na bumangon at kinuha ang lumang tsinelas. Hindi na siya nag-abala pang magilamos. Basta't makalabas lang agad para hindi na siya mapagalitan. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong agad siya ng tingin ng kanyang ama. Isang tingin na puno ng galit at pangungutya. Magwalis ka ng bakuran. Pag hindi natapos bago sumikat ang araw, wala kang almusal. Malamig na utos ni Mang Paul. Sanay na si Tomas sa ganitong trato. Kung minsan nga, kahit matapos na niya ang lahat ng gawain, wala pa rin siyang makain. Pero hindi siya nagrereklamo. Sa isip niya, mas mabuti na ang tahimik kaysa lalo siyang mapagbuntungan ng galit. Paglabas ni Tomas sa bakuran, sinalubong siya ng ilang batang kapitbahay. Agad siyang naging sentro ng tukso. Oh,
Ayan na si Tomas, may kuto king! Sigaw ng isa. Baka mamaya, lumipad na ang mga kuto niya at magparade. Dagdag pa ng isa na agad sinundan ng tawanan. Naginit naman ang tenga ni Tomas. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago, pero pinilit niyang huwag umiyak. Pinilit niyang ngumiti. Hayaan niyo na lang ako. Mahina niyang tugon. Ngunit lalo lang siyang tinukso. Isa sa kanila ang biglang lumapit at sinabunutan siya. Sabay sigaw. Ayan, baka mahulog yung alaga mong kuto. Nahulog nga ang isang maliit na kuto sa kanyang braso. Mabilis niya itong tinakpan ng kamay dahil ayaw niyang mapisa. Para kay Tomas, iyon lang ang natatangi niyang kasama. Ang maliit na kaibigang hindi siya pinagtatawanan o pinapahirapan. Nang makaalis sa mga batang nangaapi, mabilis siyang tumakbo papunta sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay. Doon niya dahan-dahang inangat ang kanyang palad at nakita niya ang maliit na kuto na gumagapang. Pasensya ka na kuto, hindi kita ipapahamak. Ikaw lang ang natitira sa akin. Bulong niya habang nakangiti ng malungkot. Minsan naiisip niya, bakit ba siya ipinanganak? Bakit ba siya iniwan? Kung tunay siyang anak, siguro hindi niya mararanasan ang ganitong buhay. Ang araw-araw na gutom, ang walang humpay na pang-aapi. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang lakas na ibinibigay sa kanya ang presensya ng kuto. Parang tuwing kausap niya ito, ay nababawasan ang bigat ng kanyang dibdib. Kinagabihan habang nakaiga siya sa banig na may butas-butas na, muling dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Naririnig niya mula sa kabilang kwarto ang tawanan ng mag-asawa habang kumakain ng tinola. Pero siya walang kinakain, kundi isang pirasong tuyong tinapay ang kanyang hapunan. Kinuha niya ang maliit na garapon na nakatabi sa kanyang unan. Doon niya inilagay ang kuto. Nilagyan niya ng maliliit na butil ng bigas na parang pagkain para dito. Kahit hindi naman talaga iyon ang kinakain ng insekto. Alam mo kuto, balang araw, gaganda rin siguro ang buhay natin. Siguro, hindi habang buhay ganito. Mahina niyang bulong habang pinupunasan ng luha. At sa gabing iyon may kakaibang napanaginipan si Tomas. Isang liwanag mula sa kanyang palad. At isang tinig na nagsasabing, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang bagay na inaalipusta ng lahat, siya ring magiging daan ng iyong pag-angat. Nagising siyang may halong kaba at pag-asa. Hindi niya alam kung panaginip lang iyon o mensahe ng tadhana. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya bibitawan ang kanyang alagang kuto. Lumipas sa mga araw at lalo pang lumalim ang ugnayan ni Tomas at ng kanyang kakaibang alaga. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi, isang bagay ang hindi may tatanggi. Hindi na siya nag-iisa. Araw-araw, bago siya matulog, kinakausap niya ang kuto na para bang isang tunay na kaibigan. Nakaugalian niyang ilagay ito sa kanyang palad at bulungan ng kanyang mga hinanakit. Alam mo kuto, kung wala ka, baka matagal na akong sumuko, sabi niya isang gabi, habang mahina ang liwanag ng lamparang digas. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing kasama kita, parang hindi ako ganap na mag-isa. Parang nakikinig ang kuto. Gumagapang ito sa kanyang daliri at sa paningin ni Tomas, iyon ay parang yakap ng kaibigan. Isang hapon, habang naglalakad si Tomas papunta sa palengke, dala-dala niya ang bayong na ipapabili ni Aling Minda. Biglang tumalon mula sa kanyang buhok ang kuto. Bumagsak ito sa isang papel na nakalapag sa lupa. Napansin niya ito at agad pinulot. Nang titigan niya, isa pala itong lumang sobre na may nakatatak na selyo ng isang lumang kumpanya. Sa loob ay may natagpo ang ticket raffle na may nakasulat na grand draw, isang bahay at lupa. Anong ginagawa nito dito? Bulong niya, sabay tingin sa kuto. Parang nakangiti ang tadhana sa kanya. Isang maliit na nilalang ang naging daan upang mapulot niya ang bagay na iyon. Hindi niya ito binato. Sa halip, itinabi niya sa kanyang bulsa. Habang ang isip niya ay puno ng katanungan.
Kinagabihan muling kinausap ni Tomas ang kanyang alaga. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko ito makikita. Sabay hawak sa tiket. Baka ito lang simula ng pagbabago ng buhay ko. Habang nagsasalita siya, muling bumalik sa kanyang isip ang panaginip ng kanyang naranasan. Ang tinig na nagsasabing, ang bagay na inaalipusta ng lahat, siya ring magiging daan ng iyong pag-angat. Ngayon ay nagsisimula na siyang maniwala sa kanyang narinig na tinig. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Nahuli siya ni Aling Minda na tinitingnan ng sobre sa kanyang banig. Ano yan, Tomas? Ninakaw mo? Singhal nito sabay agaw sa tiket. Hindi po, Nay. Napulot ko lang po sa daan. Nanginginig na sagot ni Tomas. Ngunit hindi siya pinakinggan. Pinagsabihan siya ng masasakit na salita. Sinampal at ibinato ang tiket sa apoy ng kalan. Muntik nang masunog ang sobre. Pero mabilis na kumilos si Tomas. Inabot niya ito gamit ang bare hands. Kaya't bagya siyang napaso, ngunit nailigtas naman niya ang tiket. Sa oras na iyon, lalo niyang napatunayan. Kailangang ipaglaban ang maliit na pag-asang iyon kahit sino pa ang tumutol. Hawak-hawak ang sugat ng kamay, tumingin siya sa garapon ng kanyang alaga. Kuto, hindi kita bibitawan at hindi rin ako susuko. Babalik ta rin natin ang tadhana, bulong niya. At sa mga mata ni Tomas, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Hindi na siya ang batang walang silbi. Siya na ang batang may munting kaibigang magdadala sa kanya sa isang mas maliwanag na bukas. Mula nang mailigtas ni Tomas ang lumang tiket, tila may kakaibang nangyayari sa bawat araw na kasama niya ang kanyang alagang kuto. Kung dati ay puro kamalasan at pang-aapi ang kanyang mundo, ngayon ay may mga munting bagay na tila unti-unting nagbibigay liwanag. Isang umaga, pinapunta si Tomas ni Mang Paul sa palengke para magbenta ng ilang gulay mula sa kanilang maliit na taniman. Sanay na siya na kapag siyang nagbebenta, wala halos bumibili dahil kilala siya bilang batang ampon at madalas ay dinidiktahan lang ng presyo. Ngunit sa araw na iyon, kakaiba ang nangyari. Habang nakaupo siya sa gilid, biglang gumapang ang kanyang alagang kuto mula sa batok papunta sa kanyang kamay. Napansin ito ng isang matandang babae na tila banyaga sa baryo. Aba iho, may kuto ka! Tawa ng babae. Ngunit imbis na pandirihan, ngumiti siya ng malumanay. Kakaiba ang kuto mo, parang may hatid na swerte, sabi pa nito. Bumili ang babae ng lahat ng kanyang paninda at nagbayad pa ng sobra. Sa pagkabigla ni Tomas, hindi niya napigilan ang mapangiting puno ng tuwa. Salamat po, Lola, sabi niya. Pag-uwi niya, may sobra pa siyang pera na itinago niya sa ilalim ng banig. At sa isip niya, mas lalo siyang nagkaroon ng pananalig na hindi ordinaryo ang kanyang alaga. Kinagabihan habang tulog na ang lahat, inilabas si Tomas ang garapon at dahan-dahang kinuha ang kuto. Anong sikreto mo, kuto? Bulong niya. Bakit parang binabago mo ang takbo ng buhay ko? Sa mga mata ni Tomas, tila kumikislap ang maliit na nilalang. At sa kanyang puso, naramdaman niyang parang may koneksyon sila na hindi maipaliwanag. Muling bumalik sa isip niya ang kanyang panaginip. Ang tinig na nagsasabi ng, ang bagay na inaalipusta ng lahat, siya ring magiging daan ng iyong pag-angat. Samantala sa kabilang banda naman, makalipas ang ilang araw, ipinagbili siya ni Aling Minda ng lumang gamit sa junk shop para kumita ng kaunti. Habang nakatambay si Tomas, muling nakatakas ang kuto at gumabang papunta sa isang kahon na matagal nang nakatambak doon. Nakiyurious si Tomas, kaya dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Laking gulat niya nang makita sa loob ang isang lumang alkansya na gawa sa bakal. Mabigat ito at tila may laman. Sinubukan niya itong buksan gamit ang kalawangin na tornilyo. At sa loob ay may mga lumang baryang pilak at ilang pirasong gintong singsing. Diyos ko! Bulong ni Tomas. Nanginginig ang mga kamay. Kung hindi dahil sa iyo, Kuto, hindi ko ito matatagpuan. Itinago niya agad ang mga alahas sa ilalim ng kanyang banig.
sa loob ng isang lumang medyas na butas-butas. Para kay Tomas, iyon ang unang hakbang papunta sa pag-asenso. Mula noon, nagkaroon siya ng panata. Hindi ako aalis hanggat hindi ko natutupad ang pangarap ko. At ikaw, Kuto, hindi kita iiwan. Ikaw magdadala sa akin ng tamang landas. Sa bawat gabi, hindi na lang basta luwa at hinanakit ang kanyang binubulong. Bagkus panalangin at pangarap. Balang araw, hindi na nila ako pagtatawanan. Hindi na nila ako tatawaging walang silbi. At kapag nangyari yun, lahat ng tumulong sa akin, babalik-balikan ko. At lahat na nangapi sa akin, makikita nilang nagkamali sila. At sa madilim na silid na iyon, habang hawak-hawak ang garapon ng kanyang alaga, nagsimula ang lihim na pagbabago ng kanyang kapalaran. Mula nang matuklasan ni Tomas ang lumang alkansya, tila unti-unting nagkaroon ng liwanag ang kanyang mundo. Ang mga gintong singsing na kanyang nakuha ay hindi niya agad pinagbili. Sa halip, itinago niya ito ng maingat. Alam niyang sa tamang panahon, iyon ang magiging puhunan niya sa isang mas magandang buhay. Ngunit kahit may hawak na maliit na yaman, hindi pa rin nagbago ang trato sa kanya ni Mang Paul at Aling Minda. Para sa kanila, siya pa rin ang utosang walang halaga. Hoy Tomas, dalhin mo itong mga sako ng bigas sa bodega. Dalian mo! Sigaw ni Mang Paul. Kahit nanginginig ang kanyang mga braso, sinunod niya ito. Ngunit sa puso niya may tinatago siyang sikreto. Isang pag-asang hindi kayang agawin ng sinuman. Dahil sa kanyang kakaibang malasakit sa maliit na kuto, parang naging mas magaan ang kanyang mga araw. Sa bawat gabing kinakausap niya ito, nakadarama siya ng tapang at inspirasyon. Hindi ako susuko, Kuto. Hindi habang buhay, ganito tayo, bulong niya. At tila dinidinig siya ng tadhana. Sa mga sumunod na linggo ay nakahanap siya ng iba't ibang pagkakataon. May nakapulot siyang lumang pitaka na may lamang pera at ID at nang isauli niya ito, binigyan siya ng may-ari ng malaking gantimpala. May isang negosyanteng bumili ng kanilang gulay at natuwa sa sipag niya. Kaya inalok siyang magtrabaho sa tindahan. At higit sa lahat, natutunan niya mag-impok kahit papiso o 5 piso lang. Para kay Tomas, bawat bariyang naiipon niya ay simbolo ng kanyang pangarap. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa unti-unting pagbabago kay Tomas. Nang mapansin ni Aling Minda na may mga bagong gamit si Tomas, isang medyas na hindi butas at isang maliit na notebook na binili niya para sulatan ng mga pangarap, agad itong nagduda. Hoy Tomas, saan ka kumukuha ng pera? Nagnanakaw ka ba? Singhal nito. Hindi po, Nay. Galing po sa pagtitipid at sa trabaho sa tindahan ni Ginoong Ramon. Mahina niyang sagot. Ngunit hindi naniwala si Aling Minda. Sinumbong siya kay Mang Paul at muling nakatikim ng palo at mura si Tomas. Wala kang mararating. Kahit magbanat ka ng buto, pulubi ka pa rin. Tandaan mo yan. Sigaw ng ama. Masakit man, hindi ganoon kabigat sa puso ni Tomas ang mga salitang iyon. Sapagkat sa kanyang bulsa, hawak-hawak niya ang garapon ng kanyang alagang kuto. Ang paalala na hindi siya nag-iisa. Isang araw habang nag-aayos ng mga paninda sa tindahan, lumapit ang negosyanteng si Ginoong Ramon. Tomas, napansin ko ang sipag at katapatan mo. May tiwala ako sa iyo. Gusto mo bang maging katuwang ko sa isang bagong negosyo? Tanong nito. Nanlaki ang mata ni Tomas. Hindi siya makapaniwala na may taong naniniwala sa kanya. Opo, Ginoo. Kahit anong trabaho po, tatanggapin ko. Doon nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Tinuruan siya ni Ramon kung paano magbenta ng mga produktong galing sa Maynila. Unti-unti natuto siyang mag-budget, mag-record at magplano. At sa bawat takbang ng kanyang pag-angat, lagi niyang dala ang garapon ng kanyang alaga. Lumipas ang ilang taon at si Tomas ay hindi na basta batang ampon. Siya na ngayon ay isang masipag na kabataang kilala sa buong bayan bilang negosyanteng marunong makisama. Ngunit dumating ang araw na muling hinarap niya ang kanyang pamilya na nag-ampon sa kanya noon. Nang malaman ni Mang Paul at Aling Minda na si Tomas ay nagsisimula ng umasenso,
bigla silang lumapit. Tomas anak, patawarin mo kami. Kami ang nagpalaki sa'yo. Baka naman pwedeng tulungan mo rin kami. Pagmamakaawa ni Aling Minda. Ngunit hindi agad sumagot si Tomas. Tinitigan niya lamang ang dalawang taong minsang nagpahirap sa kanyang pagkabata. Hindi ako galit. Mahina niyang sagot. Pero hindi ko malilimutan ang ginawa niyo. Kung tutulungan ko kayo, hindi dahil utang na loob, kundi dahil natutunan ko na ang tunay na kabaitan ay hindi dapat suklian ng kasamaan. Sa sinabi ni Tomas ay napayuko ang mag-asawa. Doon nila naunawaan ang bigat ng kanilang kasalanan. Dahil sa kanyang kasipagan at patnubay ng kanyang kakaibang alaga, unti-unting lumago ang negosyo ni Tomas. Mula sa maliit na tindahan, naging malaking suking supplier siya ng kalapitbayan. Kalaunan ay nakapagpatayo siya ng sariling bahay at nakabili ng lupa. Ang dating batang pinagtatawanan dahil sa kuto, ngayoy ginagalang bilang milyonaryong kabataan ng San Rafael. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagdaanan. Bumalik siya sa kapilya kung saan siya unang natagpuan bilang sanggol. Doon ay nagandog siya ng malaking donasyon upang makatulong sa iba pang batang ampon. Para ito sa lahat ng tulad ko minsang itinuring na walang halaga. Aniya habang nakatingin sa langit. Isang gabi habang nag-iisa sa kanyang bagong bahay, muling kinuha ni Tomas ang garapon. Naroon pa rin ang kanyang alagang kuto. Bagamat mahina na dahil sa katagalan ng panahon. Salamat kuto. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko nakayanan ang lahat ng ito. Bulong niya. At sa huling pagkakataon, pinakawalan niya ito sa bintana. Pinanood niyang dahan-dahang gumagapang palayo ang maliit na nilalang. Habang pinagmamasdan niya ito, naramdaman niya ang mainit na luha sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon, iyon ay luha ng pasasalamat at tagumpay. Muling bumalik sa kanyang alaala ang panaginip mula pagkabata. Ang bagay na inaalipusta ng lahat, siya ring magiging daan ng iyong pag-angat. At doon niya tuluyang naunawaan, hindi ang kuto mismo ang nagbigay ng yaman, kundi ang pananampalataya, tiyaga at kakayahan niyang magmahal kahit sa pinakamaliit na nilalang. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.